I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan mga bes, meron tayong bagong video updates. Ay kakaiba ito, showbiz naman tayo ngayon mga bes ha, paminsan-minsan. Alam po natin ito si Bossing, kilalang kilala, no? Sikat na artista ito. Aba, nagtaas ng kabilang kamay niya mga bes, parang may ibig sabihin. But syempre, para malaman natin ito, basahin ko po sa inyo ano po ang magiging reaksyon nyo, no? Mag-react tayo na aayon lamang sa katotohanan, ano mga bes. Ito, sabi po ng politiko ito guys ha. No? Popular comedian and television host Vic Soto on Thursday, January 9, filed a 30 million cyber libel complaint against director Daryl Yap over the film The Rapist of Pipsy Paloma. Agay, nako po mga bes. Medyo ang laki-laki nito. Hindi pa pinalabas ang pelikula pero ang laki ng ang charge nito sa 35 million. Oh my goodness. Ayan 35 Ang Vic Soto filed 35 million cyber libel case versus director Pipsy Paloma film. So alam po natin medyo matunog itong issue na ito nung 1980s So para sa akin naman ang reaction ko kung ano man ang ikabubuti, no? Di why not? Para nang sa ganun maayos ang mga problema. Well, anyway, mga kababayan, itong issue tungkol dito kay Pipsy Paloma, alam po natin medyo yung bang na kumbaga na isama yung pangalan ng TVJ. Pero ayon po doon sa sa interview ni Julius Babaw, doon kay Madam Nicolas Bayon, correct me if I'm wrong, sinabi niya naman po doon na wala pong involvement ang TVJ sa issue ni Pipsy Paloma. So pinatunayan po yan. So mahabang istorya to guys, medyo hanggang dyan lang tayo, baka ma-cyber tayo, no? Ang sa akin lang dito is to para malaman po ng lahat. No? So dahil dyan, ito po yung sinabi po ng abogado ni Vic Soto at ito po ang sagot ni Daryl Yap at marami pong nagkukomento. Ito, basahin ko sa inyo, okay? So ito guys ang sinabi ni Mr. Vic Soto, no? Sinabi po ng Global Mirror, Daily Mirror. Ayan, nakita nyo mga kababayan. Sabi po dito, basahin po natin, Ayan, ako wala naman akong pinipersonal, but I'm just against irresponsible people, lalo na sa social media. Kaya nga hindi ako sumasagot in any social media o sa television. I think this is the right venue to answer para sumagot sa lahat ng issue. Ayun mga bes Well, I think, para sa akin naman, wala pa naman ako so far na sinasabi ni Daryl Yap na yung ibig sabihin guys, wala naman ako nakita na siniraan siya ni Daryl Yap, Kung ano po yung kwento, well, it's a part of the story, Pero ayon doon sa interview po ni Julius Babaw ba yun, correct me if I'm wrong, na sa isang babae, parang correct me if I'm wrong again, kay Nicolas, na sinabi po ni doon ni Julius Babaw na So, yun mga kababayan, sabi po ng Global Daily Mirror, ayan, nakikita nyo, nag-file ng, guys, ng 19 counts. Nako, cyber libel, laban kay Derek Yap, yes, Daryl Yap pala. Sabi po dito mga kababayan, sabi ni Mr. Vic Soto, ako wala naman akong pinipersonal, but I'm just against irresponsible people, lalo na po sa social media. Kaya nga hindi ako sumasagot in any social media
or television, I think this is the right venue to answer para sumagot sa lahat ng issue. Agay, nako, ano kayong sagot ni Direk Yap dito mga kababayan? Well, ako naman, ang aking saloobin dito naman, I think si Direk Yap naman, hindi naman po siguro gumawa ng movie yan na walang sapat na konsulta, ano. So, kung ano man ang issue sa istorya na yan, well, that is a part of the issue. Pero, ang alam ko, mga kababayan, mayroong isang interview, parang si Julius Babaw yun, correct me if I'm wrong, no, na doon kay Nicolas ba yun, or Sarsi Emmanuel, no? Sinabi po ni Sarsi Emmanuel, din, mga kababayan, na wala pong kinalaman ang TVJ. No, wala naman talaga. No, ganun din po yung isa kay Nicolas ba yun? Correct me if I'm wrong, guys, ha. Basta yung interview ni Julius Babaw sa isang babae, hindi ko kilala. No, na sinasabi na tinatanong nga tungkol dito sa issue ni ni Pipsi Paloma, mga kababayan, kasi ang issue kasi 1980s pa yan, no? Nadawit nga itong pangalan ng TVJ. So, ang sagot ng babae doon sa interview ni Julius Babaw, mga kababayan, is wala naman po involvement ang TVJ. So, sabi ko nga, hindi naman siguro basta-basta gumawa ng pelikula si Daryl Yap kung ikapapahamak niya. Siyempre, magkukonsulta po yan. No? So, well, yan po ang desisyon ng ni Bossing. So, wala tayong magagawa, ano, mga kababayan. So, abangan po natin ang susunod na mga kabanata. So, ito mga kababayan, yung sagot ni Director Daryl Yap, ano. So, sinabi dito, guys, no, sa balita, basahin po natin para kumpleto detalyado. Ayan, no, sabi ng balita. Okay, sabi po dito, naglabas ng pahayag ang director na si Daryl Yap hinggil sa pagsasampa ng kaso sa kasong cyber libel ni Itbulaga host comedian Vic Soto dahil sa teaser ng upcoming movie niyang The Rapist of Pipsi Maloma. Maloma. So, sabi dito, guys, ayan. Sabi po ng balita ito, mga kababayan, ha. Sabi ni director, ayan. Wala pong personalan, naglalahad lamang ako ng nangyayari sa nakaraan na makikita sa mga nailathala noong 1980s. Na isa publiko naman po iyon. Tama naman kasi matunog ang issue nito, mga kababayan, na kung saan ay nasama nga itong TVJ. So, wala po akong sinasabing si Vic Soto ang pinatutungkulan ng title ng pelikula. Ayun naman pala Sila lang po ang nagsabi niyan. Mahalagang mapanood muna nila ang buong pelikula. Ayun. Ibig sabihin, parang ang dating dito, guys, may laban si Director Daryl Yap. Tulad po nga ng sinasabi natin, hindi naman po gagawa ng movie yan kung hindi po nagkonsulta muna, no? Kasi very sensitive itong issue na ito, mga kababayan. So, tama naman po ang sinabi niya. Kaya nga minsan, sabi natin, bago tayo humusga, panoorin po natin ang buo. Para nang sa ganun, malaman natin kung yan ba'y na nakalakip ang pangalan ng mga taong involvement. No? Kung wala naman, no need to react naman. Wag na mag-react kung wala naman. So, dahil dito, mga kababayan, sa tingin nyo kaya, malagpasan kaya ni Direk Daryl Yap yung 35 million na sinampan ni Vic Soto? Agay. Well, malakas naman siguro ang abogado nito, mga kababayan, dahil di kalidad din ang abogado ni Vic, no? So, abangan po natin ang mga susunod na mga pangyayari, mga kababayan. Ako naman, bumabase naman ako din sa sinabi ni Daryl Yap na wala po daw naman siyang sinasabi na si Vic Soto ang pinangtutungkulan. Oo nga naman. Kasi pag gumawa ka ng isang pelikula, dapat hindi pwedeng isama yung mga talagang mga kilalang personalidad. Kung talaga naman yung lumalabas sa mga issue ay wala naman silang involvement, hindi naman dapat isama, 'di ba po? So yun, guys, ito panoorin niyo pa yung mga ibang nagre-react, okay, sa yung
si Yan Gasa, at saka itong abogado ni Vic Soto. Pakinggan nyo ito. Okay? Eto na. Dito guys, basahin po lang natin ito. Nakikita nyo sa aking screen. Ito po yung yung brother ni Pipsi Paloma. At saka yung mother niya, no? So, alam nyo, magandang babae yun. Mistisa si Pipsi. Sa totoo lang, no? Napakagandang babae. Ako, kung magbigay ako ng opinion, napakahaba mga best. Pero, wag na lang. Baka ma-cyber libel tayo. Hindi naman. Pero, pag nag-react tayo kasi, ayon sa katotohanan lamang. Mga best. Pero, basahin ko ito. Sabi po dito ng People's Tonight, mga kababayan, ha? Sabi po dyan, no? Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon ang inang nanahimik. Tapos na ang pananahimik ng nakakabatang kapatid ni Pipsi. Mananahimik ang kasinungalingan dahil walang kamatayan ang katotohanan. Ay, grabe. Lalim ng Tagalog nite. Sila naman ang magsasalita. Sila naman ang magkikwento. Sabi ni Yap sa kanyang post. Agay, nako. Binigyan din ni Yap na si sentro sa pananaw ng pamilya ng aktres ang pelikulang ito na pinamagatang The Rapist of Pipsi Paloma na nakatakdang ipalabas sa Pebrero. Talaga naman. Di ba? Sa akin naman kaya siguro nag-react si Vic dahil 'di ba na isama po ang pangalan nila. So ang sa kanya lang naman is yung mga tao kasi pag sasalita sa social media, dagdag bawas ba, no? Kahit hindi naman totoo, ginawa nilang totoo. So dahil dito mga kababayan, sila naman ang magsasalita, sila naman ang magkwento. Ibinahagi ng film director na si Daryl Yap sa kanyang Facebook page nitong Martes, Enero 7, ang larawan nitong kasama ang mga kaanak ng yumaing soft drink beauty na si Pipsi Paloma na sina Lydia, Nanay at Saldi, nakakabatang kapatid ng actress. Guys, ano po ang masasabi nyo dito? Masuspindi kaya yung pelikula ni Daryl Yap, mga bes? Hindi natin po alam, ano? Pero sa akin naman, kung issue lang ng pelikula, I think hindi naman kasama ang TVJ dyan. Wala naman silang involvement dyan para sa akin. Kung hindi naman talaga totoo, ano? So dahil dito mga kababayan, ito po yung sinabi ng isang vloggers, no? Kilala nyo ito, si Gian Gasa ba ito? Ito. So yun mga kababayan, ito po yung sinabi ni Gian Gasa ba ito? Tama ba ako? Sabi niya dito mga kababayan, ayan si Gian Gasa pala. Nag-file ng libel case si Vic Soto against Daryl Yap dahil sa pelikula nito about Pipsi Paloma. Sana sa pagsama ng kaso, linawin na rin ni Bossing Vic kung ano nga ba talaga ang nangyari. Agay. Yan kasi ang question mark from boomers to Gen Z. Totoo po ba? Sabi po ni Gian Gasa. Nako, totoo po nga ba? Mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Nako mga bes. Nako, ano kayang ano ang mangyayari dito sa pag-file ni Vic Soto ng kaso laban kay Daryl Yap, no? Ang ako naman mga kababayan, bakit parang ayaw nila na maipalabas yung pelikula, no? So, hanggang doon lang ang tanong ko mga kababayan, kayo na pong bahalang humusga. So, dahil dito, mga bes, ito po yung sagot, no, ng abogado ni Vic Soto. Pakinggan po natin. Caution lang po sa lahat na ang usapin tungkol sa umano'y pelikulang The Rape of Pepsi Paloma ay subject na po ng paglilitis sa korte at may utos na po ang korte sa writ of habeas data na ito ay lumalabag sa karapatan ng aming kliyente kung kaya't pansamantala ay ginarant ang habeas data. Ibig sabihin ay tigilan po muna natin ang pagpo-post, pag-share ng mga bagay na ito hanggang sa ito ay mapag-usapan sa hukuman. Caution lang po. Ayun guys respetuhin natin kung ano po yung order ng korte, mga kababayan. O kaya trial court ba yan? So, para sa akin naman, nako, pagdating sa social media, hindi mo po mapigilan itong mga marites na talagang nagpapakalat
no? O dagdag bawas sa kanilang mga post. Sana kung ano po yung totoo, hanggang doon lang po tayo. So, respetuhin natin kung ano po yung sinabi ng court. Ang sa atin naman, para sa akin naman, ang importante, mapag-usapan ng maayos, malinawan, na walang katotohanan ang mga akusa, no? So, ano guys, ang kapalagayan nyo? Well, bahala na po ang korte ang magdesisyon dyan. Siyempre, haharapin po ni Daryl Yap yan, no? So, yun guys, ang pinaka-latest updates. Mga beswa, ang latest updates showbiz natin. Ano po ang saloobin nyo? See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines.